Sinasabi ng iba na ang kahirapan ay hindi kailanman sapat na dahilan para makagawa ng mali. Madaling sabihin yan kung hindi kumakalamang sikmura mo, walang nagkakasakit sa pamilya mo, at hindi mo nararamdamang unti-unting pinapatay ng araw-araw na kagipitan at hirap ang buhay niyo. May asawa akong napakabait, si Dado, at isang anak na nag-aaral. Sa paningin ng lahat, ako ay isang masipag na ina na nagtatrabaho bilang kasambahay sa mag-asawang doktor. Ngunit sa likod ng malaking pintuan ng bahay ni na Dr. Benitez at Doktora Joanna, tinatago ko ang isang madilim na lihim. Isang lihim na nagsimula sa simpleng paghahangad ng kaginhawaan hanggang sa tuluyan kong maipagpalit ang katapatan ng mabait kong asawa sa perang nagpabulag ng aking konsensya. Ito ang aking kwento ng pagbagsak. Kwento ng isang kasalanang ibinayad ko sa panandaliang ligaya at ang hindi may iwasang singil ng katotohanan na ngayon ay unti-unti nang nagwawasak sa aking buhay. Dear Miss Kay, ang kahirapan daw ay hindi dahilan para mambabae o mangagaw ng hindi sayo. Pero kapag sumabay ang matinding kagipitan sa mabibigat na responsibilidad, madaling magdilim ang isip at unti-unting matibag ang prinsipyo ng isang tao. Ako po si Ana, isang simpleng babae na walang ibang pangarap kundi ang mabigyan ng maayos na kinabukasan ng aming pamilya. Ang asawa ko na si Dado ay isang construction worker. Kung may isang salita man para ilarawan si Dado, yun ay ang pagiging sobrang bait. Siya yung tipo ng asawa na kahit pagod na pagod galing sa construction site, ay ngiting-ngiti pa rin pag uwi. Magluluto ng hapunan at aalagaan ang anak naming si Timmy kapag umiiyak. Kailanman ay hindi nagtaas ng boses si Dado sa akin. Kahit katiting na galit o panghihinala sa puso ay wala. Napakabait niya, maasikaso at mahal na mahal kami. Ngunit sa kabila ng kabaitan at sipag ni Dado, hindi talaga sapat ang kinikita niya. Lalo na nung magkasunod-sunod nga ang pagtaas ng bilihin, ng kuryente, at nagkasakit pa ang nanay ko. Nung umalis si nanay, ang mama kong si Consing bilang kasambahay sa isang malaking bahay sa isang subdivision sa Maynila dahil matanda na, ay ako ang pumalit sa kanya. Mabait ang amo ko doon, Ana. Bilin sa akin ni nanay noon. Sina Dr. Benitez at Doktora Joanna. Parehong busy sa ospital at klinik yung mga yon, kaya halos ikaw lang din ang mag-isa sa bahay ang mag-aasikaso doon. Maging maingat ka lang sa mga gamit doon at maging maayos sa trabaho. Malaki naman silang magpasweldo at nagbibigay ng bonus. Tumingin ako kay Dado noon. Nakalalay siya sa pagbubuhat ng gamit ni nanay. Pasensya ka na, Ana, ha? Kung sapat lang sanang kinikita ko sa construction, hindi mo na kailangang mamasukan pa at magpakalayo-layo sa amin ni Timmy. Kakayanin ko naman sana mag-overtime para hindi ka na umalis. Kinuha ko ang kamay ni Dado at pinisil to. Napakabait talaga ng asawa ko. Ano ka ba naman, Dado? Magkatuwang kaya tayo rito. Tsaka sandali lang naman. Makakaraos din naman tayo. Basta magtulungan lang tayong dalawa, okay? Ngunit hindi ko naman alam na ang paghakbang ko sa bahay namin ay ang simula ng aking pagbabago at ng aking pagtataksil. Nung unang araw ko sa bahay ng doktor, ramdam ko agad ang kakaibang katahimikan. Malaki yung bahay, napakalinis at napakalayo sa maingay at masikip naming komunidad. Wala ring anak ang mag-asawang doktor dahil pareho silang nakatutok sa kani-kanilang karera. Si Doktora Joanna ay isang kilalang surgeon. Halos sa ospital na siya nakatira. Madaling araw kung umuwi at maaga ring umaalis dahil sa mga emergency operation. Dahil laging wala si Doktora Joanna, madalas ay kami lang ni Dr. Benitez ang naiiwan sa bahay. Si Dr. Benitez ay isang matangkad,
May tsura at mamahaling tignan na lalaki. Amoy mayaman. Laging maayos ang pananamit at may mababang boses na nakakakuha ng atensyon. Malayo sa itsura ng asawa kong si Dado na laging amoy pawis, semento at alikabok mula sa trabaho. Isang umaga, habang nagtitimpla ko ng kape sa malawak nilang kusina, bumaba si Dr. Benitez mula sa ikalawang palapag. Nakabihis na siya para pumunta sa kanyang klinik. "Good morning, Ana. Ikaw na palang pumalit sa nanay mo." "Opo, Doc. Ako na po. Napagtimpla ko na po pala kayo ng kape. Sinabi na rin po sa akin ni nanay lahat ng gagawin ko dito." Tumingin siya sa akin. Hindi yung tingin ng isang amo sa katulong, kundi isang tingin na parang sinusuri ang buo kong pagkatao. "Salamat. Kung may kailangan ka o hindi mo kabisado rito sa bahay, magtanong ka lang sa akin. Si Joanna kasi maagang umalis. May kailangan yatang asikasuhin sa ospital." "Opo, Doc. Pasensya na po kayo sa istorbo kung sakasakali." "Naku, ayos lang yun." Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Dr. Benitez. Nagsimula sa maliliit na bagay. Kapag naglilinis ako sa sala nila, lalabas siya mula sa kanyang study room at magtitimpla ng kape. Mauupo siya sa may sofa at magtatanong-tanong tungkol sa buhay ko. Nalaman niyang may asawa kong construction worker at may anak na nag-aaral. Pero sa halip na manghusga, nagpakita siya ng simpatya. "Napakahirap ng buhay ngayon, Ana. Lalo na kung mag-isa lang nagtatrabaho sa pamilya. Ang sweldo sa construction, hindi sasapat talaga ngayon para sa mga pangangailangan ng bata." "Kaya nga po, Dok Pilit na pilit lang po talaga kami ng asawa ko. Mabait po si Dado, masipag. Kaso, wala kapos talaga. Napakahirap ng buhay." "Mabait nga. Pero sapat ba ang kabaitan para mapakain ka at mapag-aral ang anak mo?" Ang simpleng tanong na iyon ni Dr. Benitez ay parang tinik na tumarak sa puso ko. Paulit-ulit yung tumakbo sa isip ko. Sapat nga bang kabaitan ni Dado? Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa master's bedroom, pumasok si Dr. Benitez. Akala ko'y umalis na siya papuntang klinik niya. Nagulat ako kaya napaatras ako ng bahagya. "Doc, akala ko po nakalabas na kayo Pasensya na po. Inaayos ko lang po yung mga unan ninyo." Lumapit si Dr. Benitez sa akin. Mayroon siyang kalmado ngunit makapangyarihang aura na para bang may estatwa ka. Tumayo siya sa harap ko. Napakalapit at amoy na amoy ko ang mamahaling pabango niya. "Ana, nakikita ko kung gaano ka kasipag at nakikita ko rin kung gaano ka kaganda. Mukhang hindi ka nagmana sa nanay mo." Pagbibiro pa niya. "Sayang naman ang isang tulad mo kung magtitiis ka lang sa buhay na mayroon ka ngayon." Nanginginig ang mga kamay ko. Naisip ko bigla si Dado. Si Dado na sa mga oras na to ay siguradong nagbubuhat na ng mabibigat na semento sa ilalim ng nakakapasong init ng araw. Nagpapakapagod para sa amin. Si Dado na walang ibang gusto kundi may taguyod ang pang-araw-araw naming buhay. May ibigay ang pangangailangan naming mag-anak. Tumingin ako kay Dr. Benitez. Tumingin ako sa paligid ng marangyang kwarto. Inabot ni Dr. Benitez ang kamay ko. Malamig, malayo sa magaspang at may mga kalyong kamay ng asawa ko. "Ana, kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng hindi maibigay ng asawa mo. Pera, ginawa, pangangalaga. Tutulungan kita. Tutulungan ko kayo. Basta, manatili ka sa akin. At gawin mo kung anong gusto ko." Napalunok ako noon. Ang konsensya ko ay sumisigaw na lumayo at isipin ng asawa ko. Pero ang takot sa kahirapan at ang matinding pagnanais ko na makaalpas kami at guminhawang buhay ang siyang lumalamon sa akin. Hindi naman ako tanga para hindi maisip kung anong ibig sabihin ng amo ko. Hindi ako nakagalaw noon. Pero Doc, paano po si Doktora? Ngumiti ng bagya si Dr. Benitez.
Isang ngiti na tila alam na niyang panalo na siya. Hindi naman kailangang malaman ng asawa ko at ng asawa mo. Walang makakaalam, Ana. At sa hapong ding yon, sa loob ng malamig at marangyang silid na yon, tinalikuran ko ang katapatan ko sa mabait kong asawa. Sinuko ko agad ang sarili ko kay Dr. Benitez, kapalit ng pera. Hindi dahil sa pilitan, kundi dahil sa kagustuhan kong kumapit sa kanyang kayamanan, Miss Kay. Ibang pakiramdam kapag ang ginagawa mong kasalanan ay binabayaran ng ginhawa. Nung unang hapon na yun, matapos ang lahat ng nangyari sa pagitan namin ni Dr. Benitez, inisip ko na baka malutin ako ng matinding takot o pagsisisi. Pero nang makita kong inilapag niya sa ibabaw ng table ang 3,000 piso, mga bagong paper bill na amoy benepisyo at kapangyarihan, unti-unting napawi ang konsensya ko. Sige na, kunin mo rin, Ana, pang merienda mo. At dagdag mo na rin yan sa maipapadala mo sa pamilya mo sa probinsya at sa anak mo. Nakatitig lang ako sa pera habang nag-aayos siya ng kanyang polo. Walang halong poot o pilit sa mga boses niya. Kusa at kalmado na para bang barya lang sa kanya ang halagang buong linggong pinaghihirapan ng asawa ko sa gitna ng initan at alikabok ng construction site. Salamat po, Sir Benitez, sabi ko. Bahagya siyang napangiti nang marinig na hindi Doc ang tawag sa kanya. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang baba ko at hinalikan ako ng mabilis sa labi. Ganyan nga, basta maging mabait ka lang sa akin, hindi kita titipirin, kahit kailan. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang nakasanayan kong pamumuhay sa loob ng bahay nila. Kapag maagang umaalis si Doktora Joanna para sa kanyang mga surgery sa ospital, hindi na ako basta simpleng kasambahay na nagpupunas lang ng mga gamit nila. Kapag walang pasyente si Dr. Benitez sa kanyang klinik, sinasama niya ako. Sinasakay niya ako sa kanyang mamahaling sasakyan. Binabantay ng bawat galaw ko. Itinatakas ako sa mga kainan na malalayo sa bayan kung saan walang makakakilala sa kanya. Sinisugurado niyang busog ako sa atensyon at sa pera. Binilhan pa nga niya ako ng bagong damit na tinatago ko sa bag ko. Mga mamahaling sabon at palagi siyang nagpapadala ng mga mensahe sa bago kong cellphone. Oo, Miss Kay. Binilan niya ako ng cellphone. Habang nasa sala ako noon, nag-text siya. Huwag ka masyadong magpagod dyan sa bahay ngayon, Ana. Hintayin mo ang pag-uwi ko, ha? At may dala rin akong pagkain para sa'yo. Napapangiti ako habang nagbabasa ng kanyang mga mensahe. Ang buhay na kasama si Doktora Benitez ay puno ng kaginhawaan. Bawat hilingin ko o bawat kailanganin ng pamilya ko, simple lang, bubunot siya sa pitakan niya ng pera at ibibigay niya sa akin ura-urada. Ngunit tuwing gabi, kapag tahimik na ang bahay at ako'y nakahiga na sa maliit kong kwarto, pumapasok ang alaala ni Dado, ang asawa ko, na walang ibang ginawa kundi ang magpakapagod para sa amin. Sumasagi sa isip ko ang mga araw na uuwi si Dado mula sa trabaho, may dalang supot ng tinapay, medyo puyat na, pero may ngiti pa rin sa mga labi. Alam kong malayong malayo sa buhay ko kay Dado ang nararanasan ko ngayon sa piling ni Sir Benitez. Kailanman ay hindi ako sinigawan ni Dado. Kailanman ay hindi siya nagreklamo kahit na paulit-ulit na noodles o tuyo lang ang ulam niya. At ngayon, ang mabait na lalaking yon ay patuloy kong niloloko. Isang gabi nga ng Biyernes, habang nag-aayos ako ng hapunan para sa akin, dahil nasa ospital si Doktora Joanna at may dinaluhang medical conference naman si Dr. Benitez. Tumawag si Dado sa phone ko, sa luma kong cellphone. Huminga ako ng malalim bago sinagot ang tawag ng mister ko. Pilit kong ginagawang kalmado at natural ang boses ko. Hello, Dado. Napatawag ka. Ana, kumusta ka dyan? Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakatawag. Kakatapos lang kasi ng overtime namin sa site eh. Kumain ka na ba? Malamig ang gabi pero naramdaman ko ang pag-iinit ang aking mga pisngi sa matinding hiya at konsensya.
Ang lambing pa rin ng boses ng asawa ko. Walang kabakas-bakas ng paghihinala. Oo, Dado. Kakatapos ko lang kumain. Ikaw, nakauwi ka na ba sa bahay? Si Timmy, kumusta? Eto, kakauwi lang. Tulog na si Timmy. Alam mo ba, pinagyayabang niya sa mga kalaro niya yung bagong bag na nabili mo para sa kanya. Ayun, tuwang-tuwa ng gusto yung anak mo. Maraming salamat, Ana. Dahil hindi biro yung sakripisyong ginagawa mo dyan sa Maynila. Napakapit ako ng mahigpit sa sink. May gumuhit na matinding sakit sa dibdib ko noon. Ang bag at magamit na yon ni Timmy ay nabili ko gamit ang perang binigay sa akin ni Benitez bilang kapalit ng pagsama ko sa kanya sa kama. Wala yun, Dado. Ano ka ba? Para sa inyo naman ni Timmy ang ginagawa ko dito eh. Alam ko, Ana. Kaya nga sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil napakabait at napakasipag din ang asawa ko. Huwag ka masyadong magpapagod dyan ha. Baka nagkakasakit ka na sa labis na pagtatrabaho. Kapag medyo lumaki-laki nang may ipon ko rito, umuwi ka na para magkasama-sama na ulit tayo. Oo, Dado. Mag-iingat ka dyan ha. Mahal na mahal kita, Ana. Sige na, magpahinga ka na. Mahal din kita, Dado. Pagkatapos ng tawag, napasandal ako sa pader ng kusina at dahan-dahang napaupo. Tumulo ang mga luha ko. Pakiramdam ko'y napakasama kong babae. Pinagtataksilan ko ang asawa kong walang ibang hangad kundi ang kabutihan ko. Pinalitan ko ang kanyang katapatan at pagmamahal ng perang galing sa pagtataksil ko. Kinabukasan ng hapon, habang may ginagawa ko sa hardin, bumaba si Sir Benitez. Kakagising lang niya mula sa tanghaling tulog. Lumapit siya sa akin mula sa likod at dahan-dahang niyakap ang kanyang mga braso. Sir Benitez, baka po may makakita sa atin. Nasa labas po tayo eh. Nag-aalalang bulong ko sabay lingon sa paligid. Walang makakakita sa atin, Ana. Si Joanna ay bukas pang uwi mula sa ospital. At ang mga kapitbahay na may walang pakialam sa buhay. Hinagkan niya ako doon. Gusto ko magbakasyon tayo sa susunod na linggo. May resort sa Tagaytay ang kakilala ko. Pagsabi ka na lang sa asawa mo na may pupuntahan tayo at kailangan kitang isama. Pero, Sir Benitez, nagtataka po kasi si Dado dahil 2 buwan na rin akong hindi nakakauwi sa amin. Kapag nagsinungaling ako para lang magbakasyon kasama kayo. Inilabas si Sir Benitez ang kanyang pitaka mula sa bulsa. Kumuha siya ng pera at nilagay yun sa bulsa ng aking apron. Ibigay mo to sa kanya. Sabihin mong bonus mula sa mga amo mo dahil sa masipag mong pagtatrabaho. Huwag kang mag-alala, Ana. Basta kasama mo ko hindi maghihirap ang pamilya mo. Sigurado akong matutuwa pang asawa mo kapag nakita niyang perang yan. Napatitig ako sa bulsa ng apron ko kung saan nandun ang perang binigay niya. Tumingin ako kay Sir Benitez. Sa kanyang munting ngiti, tila siguradong sigurado siya sa tagumpay. Ikaw ang bahala sa asawa mo? Ako ang bahala sa asawa ko. Ganun lang yun, Ana. Miss Kay, madaling masanay ang tao sa kaginhawaan. Lalo na kapag ang kapalit nito ay ang pagsisinungaling na tila wala namang agad na naniningil. 1 buwan ang mabilis na lumipat matapos ang aming 3 araw na pagpunta sa Tagaytay. Sa tulong ng perang binigay ni Sir Benitez, nabayaran ko ang natitirang utang ng nanay ko sa probinsya. Nabilihan ko rin ng bagong bisikleta ang anak kong si Timmy at nakapagpadala ko ng halagang 3 beses na mas malaki kaysa sa kinikita ni Dado. Para sa asawa kong si Dado, ako ang pinakadakilang asawa sa mundo. Tuwing matatanggap niya yung padala kong pera sa remittance center, agad siyang tumatawag para magpasalamat. Ana, natanggap ko yung padala mo. Ang laki nito, mahal. Maraming salamat. Nakabili na ako ng mga gamot para kay nanay at nabayaran na rin yung kuryente. Pero nag-aalala ako sa'yo. Baka naman sagad na sagad ka na dyan sa trabaho. Baka naman nagpapakapagod ka para lang may maipadala sa amin. Hawak ko noon yung mamahaling cellphone na binigay ni Sir Benitez. Habang nakaupo ako sa malawak nilang beranda. Ramdam ko ang tapat at busilak na pag-aalala sa boses ni Dado. Mabait naman sina Dr. Benitez tsaka si Dr. Joanna.
Binibigyan talaga nila ako ng bonus kapag maayos ang pagkakalinis sa bahay. 'Di ba? Yun naman ang sabi ni nanay na nagbibigay talaga sila ng bonus. Huwag ka na mag-alala sa akin. Masaya akong nakakatulong sa inyo. Napakabait talaga ng amo mo dyan. Palagi ko silang sinasama sa dasal ko gabi-gabi na sana'y pagpalain pa sila ng Panginoon. At ikaw, Ana, proud na proud talaga ako sa iyo. Pinagyayabang kita sa mga kasama ko rito sa construction site. Sinasabi ko sa kanila na napakaswerte ko sa asawa ko dahil sa kabila ng hirap ng buhay. Hindi mo kami pinapabayaan. Panalangin. Isinasama ni Dado sa kanyang mga dasal. Ang lalaking umaangkin sa kanyang asawa. Salamat, Dado. Sige na, magpahinga ka na nga dyan. Mag-iingat ka palagi sa trabaho mo, ha? I love you, Ana. Uwi ka naman dito kung magkakaroon ka ng libreng oras, ha? Namimiss ka na talaga namin ni Timmy, eh. Oo, sige. Susubukan ko magpaalam. Ngunit sa kabila ng guilt na pumapatay sa akin tuwing nakakausap ko si Dado, hindi ko magawang tumalikod kay Sir Benitez. Ang buhay na binibigay niya sa akin dito ay parang isang panaginip na ayaw ko nang gisingan pa. Kapag wala kasi si Dr. Joanna, ako ang umuupo sa kabilang dulo ng kainan habang sabay kaming kumakain ng mga mamahaling pagkain na pinapadeliver pa niya mula sa mga kilalang hotel. Binibilhan niya rin ako ng mga pangangailangan ko na tinatago ko sa ilalim ng bag ko. Sa piling ni Sir Benitez, nararamdaman ko na mahalaga ako. Pakiramdam ko, isa akong babaeng inaalagaan at hindi lang isang taong nakikibaka sa araw-araw na gutom. Isang tanghali, habang nag-aayos ako ng mga labahin sa ikalawang palapag, dahan-dahang pumasok si Sir Benitez. Niyakap niya ako. Bakit parang malalim ang iniisip mo, Ana? Tumawag ho kasi si Dado kanina. Nagtatanong kung kailan daw ba ako uuwi. Ilang buwan na po kasi ako hindi nakakauwi sa amin eh. Baka nakakahalata na. Humarap si Dr. Benitez sa akin. Tumingin siya sa aking mga mata nang may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Umuwi ka kung gusto mo, Ana. Pero siguraduhin mong babalik ka rito. Dahil kapag hindi ka na bumalik, mawawala rin ang lahat ng tulong at perang binibigay ko sa'yo. Napatigil ako. Doon ay malinaw kong naramdaman ang hawak niya sa akin. Hindi lang ito basta pagmamahal o panunukso. Ito ay isang matamis na bitag. Alam niyang kailangan ko ang pera niya at alam niyang nasanay na ako sa binibigay niya. Gusto mo bang bumalik sa buhay na tuyo at asin lang ang ulam ninyo? Gusto mo bang makitang nagkakasakit ang nanay mo at wala kayong pambili ng gamot? O gusto mong makita pa rin nagbubuhat ng semento ang asawa mo hanggang sa tumanda siya nang wala pa rin kayong naiipon? Umiling ako ng dahan-dahan. Natatakot ako sa katotohanan ng sinasabi niya. Kaya wag mo nang masyadong isipin ang asawa mo. Mabait siya, di ba? Makakaunawa siya kapag sinabi mong kailangan mong magtrabaho rito ng mas matagal. Basta manatili ka sa akin. Hindi ko pababayaan ang pamilya mo, Ana. Nung mga oras na yon, Miss Kay, tinalikuran ko ang boses ng aking konsensya at muling pumayag na biglang alipin ang kanyang kayamanan. 2 linggo ang mabilis na lumipas. Isang Sabado ng hapon, habang abala ako sa pagpupunas ng mga babasaging hiya sa sala, biglang tumunog ang bell sa gate. Nagtaka ako dahil wala namang inaasahang bisita si Dr. Joanna at nasa klinik pa si Dr. Benitez. Naglakad ako patungo sa malaking gate para tingnan kung sinong nasa labas. Nang buksan ko ang pinto, parang huminto ang ikot ng mundo ko. Nakatayo sa labas ng gate ang asawa kong si Dado. Nakasuot siya ng kanyang lumang maong at simpleng t-shirt. Bitbit niya ang isang malaking backpack at may hawak siyang maliit na plastic bag na naglalaman ng mga paborito kong kakanin mula sa aming bayan. May mga bakas pa nga ng alikabok sa kanyang mga sapatos mula sa mahabang biyahe. Nang makita niya ako, agad sumilay ang pinakamatamis niyang ngiti. Ana, pasensya ka na kung hindi na ako nakapagsabi. Namiss ka na kasi namin ni Timmy eh. Dahil day off ko naman sa site ngayon, nagbaka sakali akong pumunta rito para makita ka kahit sandali lang. Nanlamig ang buo kong katawan noon
Ang dugo sa aking mga ugat ay tila nagyelo sa matinding takot at hiya. Nakatayo ang mabait kong asawa sa harap ng marangyang bahay ng aking amo. Ang bahay kung saan binibenta ko ang aking katapatan sa kanya. Pwede ba kitang mabisita kahit sa kusina niyo lang? Nagdala ako ng mga bibingka na ginawa ni nanay para sa'yo. Bago pa ako makapagsalita para pigilan siya, narinig ko ang tunog ng sasakyan ni Dr. Benitez na dahan-dahang huminto sa likuran ni Dado. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng mamahaling sasakyan ni Dr. Benitez. Tumingin si Sir sa asawa ko ng may malamig at nagtatakang mga mata bago pinalitan ng isang normal na ngiti. Sino siya, Ana? May kailangan ba siya rito? Mabilis na bumilis ang tibok ng dibdib ko. Natataranta kong tiningnan si Dado. Magandang hapon po, Dok. Ako po si Dado, asawa po ni Ana. Pasensya na po sa istorbo. Nagdala lang po ako ng konting kakanin para sa kanya. Hindi po ako magtatagal. Dinalaw ko lang po talaga siya. Tumingin si Dr. Benitez kay Dado. Mula sa maraming sapatos nito hanggang sa lumang suot nito. Bago tumingin sa akin ng may pahiwatig ng paghamak. Ang asawa pala ni Ana. O siya, sige, pumasok muna kayo sa may service area sa likod. Doon kayo mag-usap na dalawa. Pagkapasok namin sa maliit na kwarto ng kasambahay, nilagay ni Dado ang bibingka sa mesa. Inabutan ko naman siya ng malamig na tubig. Bigla niya akong hinalikan sa labi. Tumingin siya sa akin na may buong pagmamahal. Walang katiting na hinala sa kanyang mga mata. Namiss kita, Ana. Napakabait talaga ng amo mo, Ana. Kahit mukha akong ganito pinapasok pa rin niya ako. Sobrang blessed natin sa kanya. Bawat salita ni Dado ay parang uling na nagpapasunog sa aking kaluluwa. Niyakap niya ako ng mahigpit bago siya umalis nung hapong yun. Nagpapasalamat sa pagkakataong nakita niya ako. Mabilis pang lumipas ang mga buwan, Miss Kay. Nagpatuloy ang aming lihim na relasyon ni Dr. Benitez. Ngunit isang umaga, nagising ako dahil sa matinding pagkahilo at pagsusuka. Bigla kong naalala na ilang linggo na palang delayed ang regla ko. Sa matinding kaba, bumili agad ako ng pregnancy test. 2 pulang linya ang bumungad sa akin. Buntis ako at siguradong sigurado kong kay Dr. Benitez ang batang to. Habang nanginginig ang aking mga kamay, hinintay kong makaalis sa Dr. Joanna papuntang ospital. At nung kami na lang ni Dr. Benitez ang naiwan sa bahay, pumasok ako agad sa kanyang study room at nilagay ang pregnancy test sa kanyang mesa. Sir, buntis ho ako. Akala ko'y matutuwa siya dahil wala pa naman silang anak ni doktora o kahit magpakita man lang ng kaunting pag-alala. Ngunit nang makita niyang 2 linya, biglang nagbagong kanyang muka. Nawala ang malambing at maunawain kong amo. Ang natira ay isang lalaking malamig. Matigas at nanggagalit ang mga mata. Tumayo siya at marahas na sinarado ang pinto ng kwarto. Ano? Nababaliw ka na ba, Ana? Paano nangyaring buntis ka? Kayo lang naman huy nakakasama ko . Wala naman pong nangyayari sa amin ng asawa ko. Lumapit siya sa akin at tinuro ang mukha ko. Ang tunay niyang kulay, ang pagiging mata pobre, sarili lang iniisip at walang pakialam ay tuluyang lumabas. Huwag mo akong makuha-kuha sa mga ganyang drama, Ana. Tandaan mo ang posisyon mo dito sa bahay na to. Isa kang kasambahay. Pinatulan lang kita dahil busy ang asawa ko. Pero tandaan mo, hindi ako seryoso sa iyo, Ana. Huwag mong sisirain ang pangalan ko at ang pamilya ko dahil lang sa kapabayaan mo. Parang pinagsakloban ako ng langit at lupa. Ang lalaking akala ko'y nagpapahalaga rin sa akin ay tinuturing lang pala akong isang murang libangan. Pero doktor, paano po ang bata? Paano po ako? Wala na akong problema dyan, Ana. Katawan mo yan. Bahala ka kung anong gagawin mo. Ipalaglag mo. Wala akong pakialam. Mula ngayon, Ana, wag mo akong kakausapin tungkol sa bagay na yan. Lalo na pag nandito si Joanna. Malilintikan ka sa akin. At kapag may nakaalam nito kahit isa, sisiguraduhin kong mawawala ng trabaho ang asawa mo at idedemanda kita ng pagnanakaw.
Kayang-kaya kitang baliktarin, Ana. Mula nung araw na yon, tuluyan na akong hindi kinausap ni Dr. Benitez. Kapag nagkakasalubong kami sa bahay, tinitingnan niya ako na parang isang wala lang. Binalik niya ako sa dating katayuan bilang isang ordinaryong katulong na walang halaga. Ang mga allowance at dagdag na pera ay biglang nahinto. Ngayon, nandito ako sa gilid ng aking kama. Hawak-hawak ko yung tiyan ko na unti-unti nang nagbabago. Wala nang perang nagpabulag sa akin. Wala nang mamahaling buhay na tumukso sa akin. Ang natira lang ay ang kasalanang ako mismo ang gumawa at ang sanggol sa aking tiyan na magiging katibayan ng aking pagtataksil. Kinuha ko yung cellphone. Nandoon ang litrato ng asawa kong si Dado at ang anak naming si Timmy. Bigla akong naisip ang mister ko. Paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko sasabihin ang pagbubuntis ko ngayon? Anong sasabihin niya? Anong gagawin niya? Natatakot ako. Noong mga oras na yon, gusto ko siyang tawagan. Gusto kong humingi ng sorry, pero paano mihihingi ng kapatawaran ng isang taong hindi mo lang niloko, kundi dinurog mo pa ang puso at dangal nang dahil lang sa pera at panandali ang ginawa? Sa totoo lang, Miss Kay, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Uuwi na ba ako sa probinsya at aamin na lang sa nagawa kong kasalanan? O ililihim ko ang batang to? O ipapalaglag kahit buong buhay ko pang pagsisihan? Sana'y mabigyan niyo po ako ng payo.